Marami kayang pwedeng bilhin ng pagkain dito, pumapay street food or fast food ay patok na patok at pinipilahan. Walang iba kundi dito yan sa Ongpin Street, Binondo, Manila. Kapag natikman nyo ang fried sialang bao nila at butche, ay siguradong mapapa-order pa kayo para magpa-take out. Madali lang pagluluto ng butche guys. Ilalagay mo lang ito sa katamtamang init ng mantika at mag-aantay ng 10 minuto. At kapag lumutang na ito at naging brownish na ang sesame seeds, ay pwede na itong iserve at kainin. Sa itsura ni ate, mukhang paborito niya rin ang butche at mukhang marami-rami na rin ang nakain niya. Biro lang po ate. Luto na ang sialang bao, pwede na i-serve. Nakangiti na sila ate oh. Sa haba ba naman ng pinila eh. Kapag may tiyaga, may butche at sialang bao. Para hindi mainip sa mahabang pila, konting kwentuhan at tawanan. At kaunting chat sa kaibigan. Where na you? Dito namin nakapila sa Ongpin Street. Ang pangalawang destination natin na patok din at pinipilahan dito sa Ongpin Street ay ang Chuanqi Restaurant. Ang Chuanqi Restaurant ay tinaguri ang pinakamatandang Chinese cuisine o restaurant dito sa Binondo, Manila na ipinayon ni Guo Biuqing noong 1940. Araw-araw ganito karami ang customer dito at sagang nag-aantay para masubukan ang bestseller nila. Marami kayong pagpipilian dito at ang bestseller nila ay patatin whole, pork belly, oyster cake at Chinoy fried chicken. At sa itsura pa lang ay nakakagutom na at parang gusto ko na rin subukan. Wow, nakakatakam talaga. Pili na kayo. Oh, hina-hina lang sa pagkain ha. Sa mga may high blood dyan, pwede na yan once a week kahit putok-batok pa yan. Panalo din ang soup at noodles nila dito. Kapag nasubukan mo, siguradong pagpapawisan ka sa sarap. Ano po ba makukomment nyo dito? Bakit nagkatsaga tayo pumila kahit mahaba? Ako gusto ko dito yung tempo. Quality na po. Ano ba yung pinaka-special nila dito? Kasi tempo, tsaka tendon. Yan, the best. Talagang dinaraya po dito, no? Talaga. Ito mo naman, blockbuster. Oo nga po eh. Ang pangatlong destination natin na patok din at pinipilahan dito sa Ongpin Street ay ang sugarcane juice. After niyong bumili ng pambara ay kailangan nyo ng panulak kaya subukan nyo na rin ang sugarcane juice. Kapag first time mo itong nakita, hindi mo akalain ito pala ang inumin mo. Sasalpak lang ito sa machine para makuha ang masustansyang katas nito. Nakakaaliw din pagmasdan ang proseso ng pagkuha ng katas nito. Very satisfying. Naaliw ka na, nabusog ka pa sa katas ng sustansya nito. Marami talaga tayong makukuhang benepisyo dito sa tubo. Alam nyo ba na ang asukal na ginagamit natin sa pang-araw-araw ay nanggaling dito? At ang katawan nito na wala ng katas ay pwede nang gawing panggatong o pataba sa lupa. Natutulala talaga ako sa prosesong ginagawa ni Kuya. Napansin ko lang meron pala silang pansala upang iwalay ang mga maliliit na butil nito. At napansin ko rin isang sukat lang ng tubo ang sinasalpak niya dito. Walang tigil ng pila dito kaya wala ring tigil si Kuya sa pagsalpak ng tubo.
sulit na sulit sa 100 pesos. Siguradong mapapawi ang uhaw mo. Naaliw ka na, lumakas pa ang resistensya mo dahil natural ang sustansya nito. At pwede mo na ring sabayan ng kanilang masarap na siopaw at xiaolongbao. At itry nyo na rin ang kanilang masarap na vegetarian barbecue. Ang pang-apat na destinasyon natin ay dito sa Estero Fast Food. Tinawag itong Estero dahil tabi ito ng Estero. Huwag kayong mag-alala, sariwa ang hangin dito. Sa bungad nito, meron kayong malaking punong madadaanan. Isa rin ito sa patok at pinipilahan dito sa Ongpin Street. Kung mapapansin ninyo, ang lahat ng lamesa dito ay fully booked na sa dami ng pumupunta dito. Shoutout nga pala sa LGA Fast Food. Diyan ako umorder ng mga bestseller nila. Affordable na at napakasarap. Thank you talaga. Nakakaaliw pagmasdan ang mga paper lantern na may ilaw. Nagbibigay sigla ito sa lugar. Base sa pagtatanong namin, ang mga fast food dito sa Estero ay nasimulan 15 years ago o noong taong 2010. Meron silang nag-iisang exotic food dito, ang frog legs. Subukan nyo na rin. You know, buttered fried chicken at buttered frog legs. Ang sarap. Meron din sila dito ng chop suey para sa mga vegetarian. Wow! Amoy pa lang nakakatakam na. At ang mga secret recipe nila dito ay siguradong magugustuhan nyo. Mukhang kabisado na ni Kuya ang pagluto ng chop suey. Alawok yan. Excited na akong tikman ang luto ni Kuya. Kahit nasa malayo ako, amoy na amoy ko. Ang bango! Ayan, luto na ang chop suey. Pwede nang iserve. Plus point talaga kapag bagong luto, umuusok-usok pa. Mas na-enjoy mo at na-appreciate mo. At ang pang-limang destinasyon natin ay dito sa Shanghai Fried Siopaw. Blockbuster din ang haba ng pila. Kung gaano kataas ang gusaling ito, ganon din kahaba ang pila dito. Habang nakapila, pwede kayong dumungaw dito sa bintana para makita nyo kung paano nila niniluto ang masarap na fried siopaw. Sa laki ng kawa, mahirap na itong baliktarin para linisin, kaya gumagamit sila ng vacuum para panlinis nito. Tapos nang linisin, pwede na ulit paglutuan ng panibagong siopaw. Ang dami niyong nilulutong siopaw, Kuya. Pang ilang siopaw na ba yan?
Shanghai Fried Siopaw ay sinimula noong 1985. May 40 years na sila. 10 taon na lang, golden anniversary na sila. Ang ika-6 at huling destination natin ay ang bentahan ng dragon fruit. Base sa pag-aaral, maraming benepisyo ang nakukuha natin dito. Nape-prevent nito ang high blood pressure, diabetes, at cancer. Ika nga, prevention is better than cure. Hanggang sa muli guys, salamat sa panonood. Bye-bye!